Lagi-lagi! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Naniniwala ka ba sa premonition? Yung tipong hindi pa nangyayari ang isang bagay, pero nakita mo na. Nangyari na rin kasi sa akin, DJ Lindsay. At sobrang sakit. Kasi hindi mo inaakala na posible palang mangyari yon. It happened to me last December 29, 2020. Around 10 a.m. ng umaga. Since live-in po kami ng fiancé ko, ang araw-araw po namin ginagawa is every morning, 6 a.m., gising na po ako nun. Tapos, naglilinis na po ako sa bakuran namin. Magluluto after. Tapos, almusal ng alas 8 ng umaga. Kapag umalis na po yung fiancé ko, ako naman dapat nakaligo na. Tapos matutulog na po ulit ako. Tapos gigisingin lang ako ng fiancé ko kapag dumating na siya. Kasi umuuwi po talaga yon ng tanghalian para sabay kaming kakain. Pero isang araw, natapos ko na lahat gawin yung mga sinabi ko. Lahat ng household chores, tapos na. Nakaalis na rin yung fiancé ko. Tapos na rin akong maligo at nakaidlip na rin po ako. Pakiramdam ko, DJ Lindsay, na-experience ko yung sleep paralysis. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makaimik. Pero gising na gising ako that time. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko pero parang may pumipigil sa akin na gumalaw at dumilat nung mga oras na yon. Narinig ko na yung motor ng fiancé ko na dumating. Tapos pumasok siya sa kwarto. Hinihintay ko nagisingin niya ako or yugyugin man lang pero hindi niya ginawa. Instead, nandun lang siya, nakatayo, nasa harapan ko lamang. Tapos nakatitig lang siya sa akin na para bang tagos-tagusan yung tingin. Para siyang mangyak-ngiyak. Pinilit ko na lamang pong gisingin ang sarili ko. Kaya po ako mumulat. Pero pagkamulat ko, DJ Lindsay, wala naman pala yung fiancé ko. Alas 10 lang pala noon. At wala pa rin yung kanyang motor. Hindi ako makapaniwala sa naramdaman ko noon. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin.
totoo ang lahat. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari pag-uwi niya sa gabi. Ang sabi niya, ayan, huwag ka kasing matutulog ng basa yung buhok mo. Kasabihan yun ng mga matatanda, di ba? Two days after DJ Lindsay, New Year's Eve, ang pinakamasakit na araw sa buhay ko. DJ Lindsay, ito po yung araw na namatay yung fiancé ko dahil sa vehicular accident. Sa isang iglap, wala na siya. Hindi ako makapaniwala nung time na yun. Kasi kasabay ko pa siyang sumalubong. Last year, masayang-masaya kaming nagdiwang ng New Year. Pero ngayon, mag-isa na lang ako. Sampung minuto pagkatapos ng New Year celebration, namatay ang fiancé ko. Dineclare siyang dead on arrival. Buhay nga naman, di ba? Nung nakaburol siya, DJ Lindsay, he would always visit me in my dreams. Tapos doon sa panaginip ko, palagi siyang umiiyak sa akin. Tapos paggising ko, punong-puno na rin ako ng luha. Meron pang isang senaryo doon sa panaginip ko na nandun siya sa kabaong. Tapos bigla siyang bumangon. Pumunta siya sa akin. Lumuhod habang humihingi ng tawad sa akin. Pabalik-balik lang po at paulit-ulit lang po yung senaryo na yon sa panaginip ko. Hanggang sa nalaman ko po ang totoo. Nagkaroon pala ng ibang babae ang fiancé ko. At ang pinakamasakit sa lahat, meron na rin silang anak. Nangyari ang lahat ng ito habang kami pang dalawa. Yun yung dahilan kung bakit humihingi siya ng tawad sa akin, DJ Lindsay. Napakasakit. Pero pinatawad ko na siya para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa, DJ Lindsay. Even in my heart, masakit pa rin. Napakarami kong tanong sa isip ko. Pero sino pa ba ang makakasagot nun kung wala na ang fiancé ko? Kasabay ng kanyang libing, inilibing ko na rin po ang lahat ng sakit at lahat ng tanong ko sa limot. Almost 3 years na po, DJ Lindsay. Pero lahat ng alaala nandito pa rin sa puso at isip ko. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Agnes. At ito ang lihim
ng aking liham. Lihim ng liham. Hi Pangga! Oras natin sa buong kupuluan. Check your time. 20 minutos na po. Makalipas po ang alas 9 ng morning. Wow! We'll make that 21 minutes after 9. 9:21 na po ng umaga. Welcome to Lihim ng Liham. Si Agnes na premonition, no? Oo. Naniniwala ka rin dyan. Yung tipong kaya nating makita or meron tayong gift minsan. Or siguro binibigay na rin ng Lord o ng universe na ipakita sa atin yung mga mangyayari pa lamang, oo, no? Parang binibigyan ka ng brief shot kung anong mangyayari in the near future. Oh, tapos biglang malalaman mo na lang or biglang marirealize mo or ma-experience mo na, oo nga no, hala, nakita ko na to sa panaginip ko, panaginipan ko na to mga ganyang eme. Oo. Ako nakakakilabot yung ganyan. Ikaw ba given a chance, mas gugustuhin mong makita yung mangyayari or parang let it remain a mystery na lang kung anong mangyayari kinabukasan? Wow! Ikaw, Kuya Rolando, mas gusto mong makita yung mangyayari sa future or pababayaan mo na lang na i-unravel na lang sa mga susunod na araw or sa susunod na panahon? Yung hindi mo talaga alam. Oo. Anong oo ka lang dyan? Yung pababayaan mo na lang. Oo, pababayaan mo na lang na, sige, mangyari ka na lang. O, wag mo na sa akin ipakita. Ganyan. Spoiler alert eh. Di ba? Hindi nga kasi parang mas masakit yun. Na parang nakita mo kung ano yung posibleng mangyari pero hindi mo magagawa ng paraan or wala kang magagawang anything, di ba? Wow! Parang, di ba, parang ang mangyayari sa iyo is nakita ko na to pero hindi ko ginawa ng aksyon. Nakita ko na to. Yun pala yung rason kung bakit nakita ko yun sa panaginip ko. Tapos 'di ba, doon na lang biglang magre-reflect sa iyo na sana pala may ginawa ako. Sana pala meron akong inaksyonan ko siya. 'Di ba? Sana pala tulad nito si Agnes nung napanaginipan niya yon. Hindi ko alam siguro sana pala nag-usap kami ng masinsinan, sana pala naging open, parang inayos ko yung relationship namin even more and probably parang sabihan ko siya na maging open pa sa akin, baka meron kang hindi sinasabi sa akin. Kasi napanaginipan kita, parang may gusto kang sabihin sa akin pero nakatayo ka lang, nakatingin ka lang sa akin. Wow! Diba? Minsan ganyan yung gift sa atin ng universe o ng Lord, no? May mga ganyang pagkakataon talaga. Pangganong masasabi mo tungkol sa ating kwento ngayong araw na ito? Welcome kang i-share ang thoughts mo. Punta ka lang sa facebook.com/energyfm1067. We are live, by the way, mga mahal ko. O, sabi ni Ate Ravicel Delgado, naku, napakasakit naman po sa dibdib ang aga-aga pa. Sorry na. Nakaboto na ba kayo? Oo. Hindi kasi diba, tapos nalaman niya pa na kaya pala todo sorry yung kanyang fiancé sa panaginip. Kasi after he died, grabe yung panaginip niya. Parang yung fiancé na lang lagi yung laman ng kanyang panaginip. Tapos laging nagsusorry sa kanya. Yun pala malaman ni Akla na yung kanya palang fiancé, mga Pangga, ay meron palang ibang babae at ang pinakamasakit sa lahat, meron din silang Junak. Oh my gosh! Kaya pala, sorry yung kanyang fiancé sa kanya sa panaginip, no? Yun yung mga bagay na sana pala pinag-usapan natin. Kaya pala, di ba? Kaya pala nakatitig ka lang sa akin doon sa parang, alam mo yun, sa sleep paralysis ko kasi meron kang gustong sabihin sa akin. Damuho ka. Lang syempre. Sino ba naman mag-aakala, di ba? Sabi naman po dito, naku, sobrang sakit naman po. Oo, ng mga nangyari. Sabi ni Ate Faye Lara, sakit naman nun. Oo, ganun talaga, ate. Sabi ni Charity, true on me. Ang sakit naman po ng story niya po. Ganun talaga, no? Naku, DJ Lindsay, sana naman po wag mangyari sa akin yan. Hindi ko po kakayanin talaga kapag yung fiancé ko, nalaman ko na meron na siyang iba, tapos meron pa silang anak, tapos hindi ko siya pwedeng sakalin. Ay, hindi ka magiging violent. Oo. Ay, wala namang ganunan. Usap-usap lang dapat. Sabi naman ni TPC, para sa akin, DJ Lindsay, mas gusto ko po yung makikita ko kung ano yung mangyayari para may magawa ako.
At para makontra ko kung ano ang pangit na mangyayari. Good morning po sa lahat. Hi po sa pamilya Olagbay na tapos na pong bumoto. Ang taray, ang aga niyong bumoto Sabi ni Alicia Guevara, "Hay naku, ano ba yan? Ang sakit naman, at least nalaman mo po ang katotohanan." Oo. Sabi pa dito ni Cha, dapat nga pala maging open kayo sa lahat ng bagay. Sabi ni Brian, masakit talaga sobra, DJ Lindsay. Totoo naman, di ba? How would you feel kapag the only person who can actually give you answers to your question is also the same person na hindi ka na makakausap pang muli ever again because, di ba, kinuha na siya ng may kapal. Umakyat na siya sa langit, no? So paano pa mabibigyan ng, 'di ba, answers yung question mo kung gano'n? Bakit mo ako niloko? Bakit may iba? Anong ginawa ko? Nagkulang ba ako? Sumobra ba ako? Bakit mo kailangan humanap ng iba? Bakit may anak kayo? Kailan pa to? Tayo nga 'di ba, nakagawa tayo ng questions pero wala nang makakasagot diyan sa bagay niyan kasi wala na yung source person, 'di ba? Resource person, wala na siya Hindi niya na masasagot yan unless kausapin mo yung other woman, baka sakaling kahit papaano mabigyan ka ng sagot, pero hindi ko maisasuggest na gawin mo yon talaga ng malalang-malala. Kasi baka mamaya lalo lang, 'di ba, lumalim yung sugat, yung sakit. Kasi makuha mo man yung sagot mula doon sa babae, di ba? Mas masakit yun kasi hindi natin alam kung totoo ba yung mga sasabihin ng babae na yun. Oo. Pwede kasing i-blow up niya yung mga kwento, pwede kasing sabihin niya na mahal na mahal namin yung isa't isa. Pero ang katotohanan, di ba, nabuntis lang naman talaga siya, di ba? Hindi natin alam. So yung mga ganong mangyayari, di ba? Yung mga ganong instances, maaaring mangyari yun. So if I were you, tulad nga ng ginawa mo, lahat ng questions mo and lahat ng, alam mo yun, sama ng loob mo, di ba? Dapat nga, ibinaon mo na rin doon sa kanyang libing kasabay ng kanyang paglisan sa mundong ito, Pangga. Di ba? Sabi ni SB Pam, masakit yan kaya lang no choice. Kung hindi, tanggapin na lang. Wala ka naman nang magagawa. Liberty Alano, good morning DJ Lindsay. Good morning to you. Musta ka dyan, akla? Oo, di ba? Wala na So, feeling ko sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, di ba, you'll never know when will be the last time we can ever look at someone and say, I love you. Kaya habang meron pang pagkakataon, ito naging ano ko na to naging paniniwala ko na to sa buhay, Kuya Rolando. Every time na meron kang pagkakataon na sabihin sa isang tao kung gaano mo siya kamahal, sabihin mo sa kanya kahit corny pa yan, pakinggan. Diba? Kapag nandyan yung mga magulang mo, make sure na makikiss mo sila, mayayakap mo sila, masasabihan mo sila ng I love you kahit sa messenger man lang, kahit sa text, sa tawag lang. Hindi mo alam sa mga susunod na minuto, sa mga susunod na segundo kung kailan yung last time, diba? Lalo na ngayon, malapit na tayong diba? Malapit na nating balikan yung All Souls Day, diba? So yung araw na yon ay para sa lahat po ng mga yumao nating mahal sa buhay. Diba? Huwag natin hintayin yung pagkakataon na sakalang natin i-express yung ating pagmamahal sa kanila by giving them flowers and paglalight up ng candle sa tuwing dadalawin na lang po natin sila sa mga puntod nila. Huwag natin hintayin yung moment na yon. Habang buhay pa sila at habang ma-enjoy pa nila yung mga flowers na yan, yung mga pagkain na iaalay ninyo. Diba? May mga ganyan nag-aalay ng pagkain sa mga puntod, diba? Bilang malapit ng All Souls Day, yung araw ng mga patay. Oo, wag mong hintayin na yung inaalayan mo ng pagkain, wala na. Oo, diba? Yung tipong wala na magagawa. Ang kakain na lang yan, mga langgam na lang. Oo, diba? Habang meron pang lakas yung mga taong mahal mo sa buhay, pakainin mo sila, i-treat mo sila, sabihan mo sila ng I love you, i-hug mo sila, hanggat makaka-respond back pa sila, mahal ko, Pangga ko, baby ko. Diba? Sabi dito ni Puzon YRB, shoutout naman dyan, DJ Lindsay. Hello! Basta ka dyan? Yan yung pangalan mo, Puson. Prayer is the best solution, no? Diba? Sabi ni Leia. And of course, tama yan, Leia, no? Of course, hindi natin dapat kalimutan na ipagdasal and, diba? Iparating sa kanila na everything is all right, I am okay, I am good. Oo, I'm alive, awake, enthusiastic.
O, kung nasan ka man ngayon, kung nasan man yung kaluluwa mo, dyan ka lang please. O, okay na yon. Huwag ka na magpapakita. Okay na yun sa panaginip, no? Oo, huwag ka na magpapakita. Oo, personal. Oo, hindi natin bet. Diba? So there, sa lahat po ng mga nakikinig tulad ni Agnes, sana magkaroon ka rin ng kapayapaan sa puso mo. Magdasal ka ng malalang malala, ng mabisang mabisa, no? And I hope and pray na sana makita mo rin yung tamang lalaki na para sa'yo. Diba? Kasi hindi na natin mabubura yung fiancé mo sa buhay mo, sa isip at sa puso mo. Pero you deserve to be loved. You know, deserve mo na habang nabubuhay ka merong mag-alaga sa'yo at may express mo fully yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa isang tao na pwede mong makasama hanggang sa iyong pagtanda, mahal ko. So thank you so much once again for sending in your story, Agnes. And ang oras natin, 9:31 na po ng nagmamagandang umaga. Para sa lahat po ng may mga namimiss ngayong mga panahon na ito, lalo na we are so close to, again, celebrating All Souls Day. This is for you, mahal ko. This one is called Paminsan-Minsan. Eric Santos to. By Eric Santos. Tutok lang. Energy.